Mga ka-Wowmazing, sa Pilipinas, hindi lahat ng magagandang tanawin ay madaling puntahan. May mga kalsadang habang nilalakbay mo, makikita mo ang ulap, bundok, bangin, lawa at mga tanawing parang postcard. Pero sa likod ng ganda, may kaba, peligro at panganib na kailangang seryosohin. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga pinakadelikadong daan sa Pilipinas. Mula sa mga matatarik na ahon, makikitid na korbada, landslide prone na bundok, hanggang sa mga rutang kilala sa aksidente. Isama na rin natin ang tinatayang haba ng bawat kalsada para mas makita kung gaano kahaba ang biyahe at gaano kalaki ang risk na hinaharap ng mga motorista. Kaya kung handa ka na, ka-Wowmazing, tara, simulan na natin. Number 10, Mongoto Kabayan Road, Benguet. May habang humigit kumulang sa 10 hanggang 12 kilometro sa matarik na mountain section. Ang Mongoto Kabayan Road sa Benguet ay isa sa mga kalsadang hindi gaanong kilala sa buong Pilipinas. Pero para sa mga nakadaan na rito, hindi ito basta-bastang biyahe. Matatagpuan ito sa matataas na bahagi ng Cordillera at sinasabing umaabot sa mahigit 2,600 meters ang elevation sa ilang bahagi. Ibig sabihin, literal kang bumabiyahe sa taas ng bundok, kung saan manipis ang hangin, malamig ang klima, at madalas ay biglang bumabalot ang hamog. Ang panganib dito ay hindi lang dahil sa taas, kundi dahil sa sobrang tarik ng ahon at lusong. May mga bahagi ng daan na parang dire-diretsyong pataas, kaya kapag mahina ang makina, pudpud ang preno o hindi sanay ang driver, maaaring maging delikado ang biyahe. Sa pababa naman, kailangan ng matinding kontrol dahil isang maling apak sa preno o maling kambyo ay pwedeng magdulot ng aksidente. Bukod sa tarik, marami ring parte ng kalsada ang nasa gilid ng bangin. Kapag maulan, nagiging madulas ang daan. At kapag makapal ang fog, halos wala kang makita sa unahan. Kaya kahit maikli lang ang section kumpara sa ibang highway, mabigat ang pressure sa bawat metro ng biyahe. Kaya ang Mongoto Kabayan Road ay hindi daan para sa padalos-dalos. Ito ay para sa mga driver na maingat, kalmado at sanay sa mountain driving. Maganda ang tanawin, oo. Pero sa taas, tarik at bigla ang pagbabago ng panahon, isa ito sa mga daan na dapat respetuhin. Number 9, Ligaya Drive, Sungay Road, Tagaytay, Talisay. May habang humigit kumulang 7 to 8 kilometers. Ang Ligaya Drive, na kilala rin bilang Sungay Road, ay isang maikli pero matinding winding road na nag-uugnay sa Tagaytay City sa Cavite at Talisay sa Batangas. Sa haba nitong nasa 7 hanggang 8 kilometro, maaring isipin ng iba na madali lang itong daanan. Pero huwag magpapalinlang dahil sa loob ng ilang kilometro, sunod-sunod ang matarik na lusong, paakyat at matatalim na kurbada. Isa sa dahilan kung bakit delikado ito ay ang kombinasyon ng steep gradient at sharp turns. Habang bumababa mula Tagaytay papuntang Talisay, makikita ang napakagandang tanawin ng Taal Volcano at Taal Lake. Pero habang nakatingin ka sa ganda ng paligid, kailangan pa rin nakafocus ang mata sa kalsada dahil maraming kurbadang biglang sumusulpot. Para sa mga bagong driver, nakakatakot ang pakiramdam dito lalo na kapag pababa. Kapag hindi kontrolado ang preno, maaaring uminit ang brake system. Kapag naman paakyat, kailangang malakas ang makina at tama ang timpla ng clutch, lalo na sa manual transmission. Kaya madalas, ang Ligaya Drive ay nagiging test of skill para sa mga motorista. Sa kabila ng panganib, dinadayo pa rin ito ng riders, cyclist at turista dahil sa scenic view. Pero tandaan, hindi ito lugar para sa overspeeding o pagpapakitang gilas. Ang tunay na galing sa Ligaya Drive ay hindi kung gaano kakabilis bumaba o umakyat, kundi kung gaano ka kaligtas makarating. Number 8,
Marikina Infanta Highway o kilala rin sa tawag na Marilake Highway. May habang humigit kumulang 117.5 kilometers. Ang Marikina Infanta Highway o mas kilala bilang Marilake ay isa sa pinakasikat na ruta ng riders sa Luzon. Umaabot ito sa mahigit kumulang 117.5 kilometers mula Metro Manila hanggang Infanta, Quezon. Sa unang tingin, isa itong magandang escape road. May bundok, puno, malamig na hangin at tanawing swak sa long ride. Pero sa likod ng ganda ng Marilake ay ang seryosong panganib nito. Marami itong blind curves, pabago-bagong elevation at mga bahaging biglang kikitid. Dahil sikat ito sa motor riders, may mga pagkakataong nagiging delikado ang daan dahil sa overspeeding, counterflow at maling overtake. Tuwing weekend, mas dumadami ang dumadaan dito, mga riders, private cars, delivery vehicles at lokal na residente. Kapag pinagsama ang dami ng sasakyan, kurbadang hindi kita ang kasalubong at minsang basang kalsada. Tumataas ang risk ng aksidente. Isang maling liko lang ay pwedeng mauwi sa semplang o banggaan. Kaya ang Marilake ay hindi dapat ituring na racetrack. Oo, maganda itong daanan. Oo, masarap itong puntahan. Pero kung hindi disiplinado ang motorista, ang kalsadang pang-relax sana ay pwedeng maging lugar ng trahedya. Number 7. Kalinga Abra Road. May habang humigit kumulang sa 140 to 150 kilometers. Sa Kalinga Abra Road ay isa sa mga pinaka-challenging na mountain road sa Cordillera. Ang section nito ay umaabot sa humigit kumulang 143.95 kilometers, bahagi ng mas mahabang National Route 204. Dito, ramdam na ramdam mo ang tunay na biyahe sa kabundukan, malalim na bangin, makikitid na kalsada at mahabang stretch na malayo sa urban areas. Sa ilang lugar, ang isang side ay pader ng lupa o bato, habang ang kabila ay malalim na bangin. Kapag umuulan, tumataas ang posibilidad ng landslide, rockfall at madulas na kalsada. Hindi rin ito daan na madaling daanan sa gabi dahil may mga bahaging madilim, malayo sa kabahayan at limitado ang road lighting. Kailangan ng doble ingat. Kapag may kasalubong na malaking sasakyan sa makitid na parte, kailangan ng tiyaga, timing at respeto sa right-of-way. Ang Kalinga Abra Road ay maganda, tahimik at puno ng natural na tanawin. Pero ito rin ay paalala na sa Cordillera, ang bawat biyahe ay dapat may paghahanda. Maayos na sasakyan, sapat na gasolina at maingat na driver. At syempre, respeto sa kabundukan. Number 6. Pantabangan Road, Nueva Ecija. May habang humigit kumulang 40 to 50 kilometers, depende sa section. Ang Pantabangan Road sa Nueva Ecija ay kilala sa rutang papunta sa mga tanawin ng Pantabangan Dam at bundok na nakapaligid dito. Sa tinatayang 40 hanggang 50 kilometers na mountain and reservoir side sections, makikita ang tahimik na probinsya, malalawak na tanawin at mga bahaging paikot-ikot sa gilid ng bundok. Ang panganib dito ay kadalasang nanggagaling sa mga kurbada at pabago-bagong kondisyon ng kalsada. May mga bahaging tila simple sa unang tingin, pero biglang susunod ang matalim na liko o pababang parte. Kapag mabilis ang takbo, madaling mawalan ng kontrol, lalo na kung hindi kabisado ng driver ang ruta. Sa gabi, mas nagiging delikado ang ilang bahagi dahil limitado ang ilaw at may mga lugar na tahimik o madalang ang dumadaan. Kapag may kasalubong na truck, motorsiklo o sasakyang mabagal, kailangan maging pasensyoso sa pag-overtake. Ang maling diskarte sa kurbada ay pwedeng magdala ng aksidente. Kaya sa Pantabangan Road, mahalagang tandaan na hindi porket tahimik ang lugar ay ligtas agad. Minsan, ang pinakatahimik na kalsada ang mas kailangan ng masusing pag-iingat. Dahil konti ang tao, konti ang ilaw, at malayo ang tulong kapag may nangyari. Number 5. Maharlika Highway, Samar, Leyte sections.
Ang haba ng buong Maharlika Highway ay humigit kumulang 3,379 kilometers, samantalang ang Samar-Leyte sections ay daan-daang kilometro. Ang Maharlika Highway o Pan-Philippine Highway ang isa sa pinakamahalagang kalsada sa Pilipinas. Umaabot ang buong ruta nito sa humigit kumulang 3,379 kilometers mula Luzon hanggang Mindanao, kasama ang mahabang bahagi sa Samar at Leyte. Ito ang backbone route ng maraming biyahero, truck, bus at private vehicles. Sa Samar at Leyte sections, nagiging delikado ang ilang bahagi dahil sa haba ng biyahe, pagod ng driver at mga kalsadang minsan ay makitid o madilim sa gabi. May mga lugar na malayo ang pagitan ng bayan, kaya kapag napagod ang driver o nagkaroon ng aberya, hindi agad madaling humingi ng tulong. Dagdag pa rito, may mga bahagi ng highway na dumadaan sa rural areas, tulay, kurbada at coastal o forested sections. Kapag umuulan, may posibilidad ng baha, lubak o madulas na daan. Kapag gabi naman, mas mahirap makita ang pedestrian, hayop o mabagal na sasakyan sa unahan. Ang panganib sa Maharlika Highway ay hindi lang dahil sa isang matarik na bangin o isang matalim na kurbada. Ang tunay na kalaban dito ay haba ng biyahe, pagod, dilim at complacency. Kaya kung dadaan sa Samar at Leyte sections, mahalaga ang pahinga, kondisyon ng sasakyan at defensive driving. Number 4. Atok Mountain Trail, Benguet. Ito ay bahagi ng Halsema Route. Atok section ay humigit kumulang 20 to 30 kilometers. Ang Atok Mountain Trail sa Benguet ay bahagi ng mataas na rutang dinaraanan sa Cordillera. At isa ito sa mga lugar na kilala sa malamig na klima, makapal na hamog at mataas na elevation. Ang Atok section ay tinatayang nasa 20 hanggang 30 kilometers, depende sa eksaktong rutang tinutukoy. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamataas na road points sa Pilipinas. Sa ganiyang taas, mabilis magbago ang panahon. Maaring malinaw ang kalsada sa 1 minuto, tapos biglang babalutin ng fog sa susunod. Kapag nangyari yon, lumiliit ang visibility at mas nagiging delikado ang bawat liko. Bukod sa fog, delikado rin ang matatarik na bahagi at kurbadang nasa gilid ng bundok. Kapag may kasalubong na malalaking sasakyan, kailangan maging maingat dahil may mga parte na hindi maluwag. Kapag basa ang daan, mas kailangan ang mabagal at kontroladong takbo. Maganda ang Atok, sobrang ganda. May tanawin ng kabundukan, malamig na hangin at pakiramdam na parang nasa ulap ka. Pero tulad ng maraming magagandang lugar sa Pilipinas, ang ganda nito ay may kasamang panganib. Sa Atok Mountain Trail, ang pinakamahalagang dala mo ay hindi kamera, kundi disiplina sa pagmamaneho. Number 3. Cannon Road, Baguio. Humigit kumulang 33.53 kilometers. Ang Cannon Road, ka-amazing, ay isa sa pinaka-iconic na daan papuntang Baguio. May haba itong humigit kumulang 33.53 kilometers mula Rosario, La Union hanggang Baguio City. Makasaysayan ito, maganda ang tanawin at matagal ng bahagi ng biyahe ng maraming Pilipino paakyat sa summer capital. Pero sa kabila ng kasikatan nito, isa rin ang Cannon Road sa mga pinakadelikadong mountain roads sa Pilipinas. Kilala ito sa matatarik na bangin, sharp curves at landslide-prone sections. Kapag may bagyo o malakas na ulan, madalas itong isinasara o nililimitahan ng access dahil sa panganib ng pagguho ng lupa at mga bato. Isa sa mahirap sa Cannon Road ay ang kombinasyon ng nostalgia at panganib. Dahil pamilyar ito sa marami, minsan nakakalimutan ng motorista na delikado pa rin ang daan. Pero kahit kabisado mo na ang ruta, iba ang sitwasyon kapag basa ang kalsada, makapal ang fog o may debris sa daan.
Kaya ang Cannon Road ay dapat daan ng may respeto. Hindi ito lugar para magmadali. Ito ay daan na may kasaysayan, ganda at panganib. Isang paalala na sa bundok, kahit ang pinakasikat na ruta ay pwedeng maging mapanganib kapag hindi ka maingat. Number 2, Dalton Pass, Balete Pass, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Mountain Pass section ay humigit kumulang 20 to 30 kilometers. Bahagi ng mas mahabang Maharlika, Cagayan Valley Route. Ang Dalton Pass na kilala rin bilang Balete Pass ay isang makasaysayan at mapanganib na mountain pass na nag-uugnay sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ang mismong dangerous zigzag section nito ay tinatayang nasa 20 hanggang 30 kilometers. Bagamat bahagi ito ng mas mahabang national highway route, kilala ang Dalton Pass sa mga hairpin curves, steep gradients at makikitid na bahagi. Kapag paakyat o pababa ang malalaking truck at bus, kailangan ng matinding kontrol. Hindi pwedeng basta-bastang overtake dahil maraming bahagi ang blind curve. Hindi mo kita ang paparating na sasakyan hanggang huli na. Naging kilala rin ang lugar na ito sa seryosong aksidente dahil sa kombinasyon ng bigat ng sasakyan, tarik ng daan at kurbadang sunod-sunod. Kapag nagkamali ang driver, pwedeng maging malala ang resulta. Lalo itong delikado kapag umuulan o kapag madulas ang kalsada. Pero higit sa lahat, ang Dalton Pass ay paalala na ang isang daan ay maaaring maging mahalaga sa transportasyon at kasaysayan, pero delikado pa rin sa kasalukuyan. Para sa mga motorista, kailangan dito ang mabagal na takbo, maayos na preno at matinding pasensya. At nandito na tayo ka-amazing sa pinakatuktok ng ating listahan. At sa ating number 1, ang Halsema Highway. May haba itong humigit kumulang 150 kilometers mula Baguio hanggang Bontoc Mountain Province. Kilala rin ito bilang isa sa pinakamataas na highway sa Pilipinas at isa sa pinakascenic na ruta sa buong bansa. Pero kung gaano ito kaganda, ganun din ito kadelikado. Ang Halsema Highway ay dumadaan sa matataas na bundok ng Cordillera, kung saan karaniwan ang landslide, rockfall, fog at madulas na kalsada tuwing tag-ulan. May mga bahagi na nasa gilid ng bangin, may makikitid na kurbada at may lugar na mahirap daanan kapag masama ang panahon. Sa rutang ito, hindi lang driver skill ang kailangan. Kailangan din ng tamang timing. Kapag masyadong maulan, makapalang fog o gabi na, tumataas ang panganib. Ang isang simpleng biyahe ay maaaring maging matinding pagsubok kapag biglang may landslide, zero visibility o sirang bahagi ng daan. Kaya ang Halsema Highway ang ating top 1 ka-amazing. Hindi dahil ito ang pinaka-nakakatakot, kundi dahil pinagsasama nito ang taas, haba, ganda at panganib. Isa itong daan na nagbibigay ng breathtaking views pero humihingi rin ng matinding respeto. Sa Halsema, ang bawat liko ay may tanawin, pero bawat liko rin ay may paalala. Sa bundok, ang kaligtasan ang dapat laging mauna. At yan nga ka-amazing, ang 10 pinakadelikadong daan sa Pilipinas. Marami sa mga kalsadang ito ay magaganda, makasaysayan at mahalaga sa biyahe ng libo-libong Pilipino. Pero ang ganda ng tanawin ay hindi dahilan para kalimutan ang peligro. Kaya bago bumiyahe, siguraduhin kondisyon ng sasakyan, maayos ang preno, sapat ang gasolina at higit sa lahat, kalma at disiplinado ang driver. Dahil sa bawat kalsadang delikado, ang tunay na panalo ay hindi ang makarating ng mabilis, kundi ang makarating ng ligtas. Amazing! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.